Akin, gusto ko lang pong itama ang maraming kamalian na kinamulatan natin. Huwag po kayong magalit sa akin. Mahal ko po kayo, alam niyo po yun. Pakinggan po niyo ako. Kung ang inyo pong paglilingkod ay para sa bayan lang, dahil ito po ang inyong propesyon, wala kayong pinagkaiba sa komunista. Ang mga komunista po ay paglilingkod para sa bayan. Ang sigaw nila, bayan muna. Kung ang paglilingkod po nyo ay para sa bayan, wala kayong pinagkaiba sa komunista. Mapapaglingkuran nyo lang po ng maayos ang ating bayan pag una sa lahat ay pinaglingkuran nyo ang Diyos. Maliwanag po ang unang utos sa Marcos 12:30-31. Ang sabi ni Jesus nang may magtanong sa kanya, ano raw po ang pangunahing utos? Ito ang sabi niya. PNP, ibigin niyo ang Panginoon yung Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ito ang unang utos. Unang utos. Ang unang utos po, hindi ikalawa, hindi ikatatlo. Siya po ang priority, siya po ang primary, siya po ang una. At itong ikalawang utos, ibigin mo ang kapwa mo kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. PNP, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong bayan kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Itong ikalawang utos. Kaya kung i-reverse po natin ang katotohanan ng Word of God na ang ating paglilingkod ay para sa bayan, that is communism. That is liberation theology. Liberation ang tawag sa kanya, pero ang katotohanan, it is an enslaving theology. Hindi mo pwedeng gawin ang ikalawang utos, malibang unahin mo muna ang unang utos. Sapagat ang una nating tungkulin, una sa lahat ay hindi sa bayan natin o sa politiko o sa ating propesyon. Ang una nating tungkulin bilang tao sa ibabaw ng lupa, nag-aral o hindi, pulis o hindi, ay sa Diyos na lumikha at lumalang sa atin. Tungkulin natin tumanaw ng utang na loob sa Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Nagbigay ng hininga natin, ng lakas natin. Ng mga magulang natin, ng asawa, anak, at lahat ng meron tayo. Siya ang una nating dapat paglingkuran. Ikalawa ay ang ating bayan, ang ating kapwa, ang ating kapitbahay, ang bawat mamamayan. Upang ang ating paglilingkod ay maging makabuluhan. Ang unang utos ay unang utos. At lalabas na tayo pong lahat ay walang utang na loob pag hindi natin pinaglingkuran ng Diyos. Siya po ang unang utos. At hindi po tama yung ating kinamulatan na yung paglilingkod ko sa bayan ay paglilingkod ko sa Diyos. Totoo po yun kung una mo munang pinaglingkuran ng Diyos bago ang bayan. Pero kung ang paglilingkod mo lang ay para sa bayan, dahil ito ay paglilingkod mo sa Diyos ay hindi mo siya pinaglingkuran, una sa lahat, ito po ay komunism. Nag po kayo mag-aalit sa akin, mahal ko po kayo. Lingkod ako ng Diyos. Ang tungkulin ko po, iligtas kayo at daling kayo sa Diyos. At ang tungkulin nyo pag kayo nakarating sa Diyos ay bigyan ng kapayapaan ng ating bayan at maging modelo bilang mga pulis ng Panginoon. Narinig po ba nyo ang awit na to? Hindi nyo po siguro alam kung anong ibig sabihin ng kantang ito. Ang ibig pong sabihin na ito, Christ is the answer to all your longing. Christ is the answer to all your needs. Meron kayong needs, meron kayong longing, tsak meron. Hindi lang kayo, pati ang buong Pilipinas at ang buong mundo. Ano ang longing ng puso nyo? Kapayapaan. Kapayapaan. Kagalingan. Kagalakan. Assurance ng buhay na walang hanggan. Yan ang longing ng puso nyo. Maaari magkaroon kayo ng 10 Mercedes-Benz, milyong-milyong pera araw at gabi. O kayo'y politiko'y manalo ka sa bawat eleksyon. O maaaring magkaroon ka ng maraming medalya dahil sikat kang buksingero. O ikaw ay magaling na artista. Pero katotohanan ang sinasabi ko sa lahat, mararating mo ang tugati ko ng tagumpay na ibibigay ng mundo. Makakaroon ka ng pera. Makakaroon ka ng maraming plaque, award at recognition at diploma at maraming retrato. At ikaw ay hangaan ng mga reporter at ng lipunan. Pero hindi ka pwede magkaroon ng totoong kapayapaan
Ang lahat ng binanggit ko, hindi pwede magbigay ng kapayapaan ng puso. Ang tanging may kakaya magbigay ang Panginoon sapagkat siyang prinsipe ng kapayapaan. At ito ang dahilan kung bakit marami po tayong politician na marami ng pera ay kura pa rin. Ito po ang dahilan kung bakit marami na pong mga sikat at tanyag na mga kusingero at artista, marami ng pera, hindi pa rin satisfy. Sapagkat hindi ka pwedeng masatisfy pag wala si Kristo sa'yo, hindi ka pwedeng magkaroon ng contentment sapagkat naghahanap ka ng kapayapaan. At walang material na bagay na meron ng mundong itong pwedeng magbigay ng kapayapaan sa buhay mo. Si Kristo lamang. Si Kristo lamang, pulis ng Panginoon. Si Kristo lamang. Christ is the answer to all your longing. Christ is the answer to all your needs. Christ is the answer! Christ is the answer! Christ is the answer! Pulis ng Panginoon. Napakahalaga ang Panginoon ay dumating at maghari sa inyo. Dahil marami pong nangyaring insidente sa buhay natin. Minsan may masasamang tao ay pinapasla mga pulis. Inaatake po ang atin pong mga kampo. Nilulusob po ang atin pong mga detachment. Ay, paano kung ikaw ay sinamang palad na naambus, nagawa ng masama ng masasamang taong kaaway pulis at ang ating pong pamahalaan? Eh, wala ka kay Kristo. Sayang po ang serbisyo mo. Tuloy-tuloy ka sa impyerno. Maring may penisyon ang pamilya mo na makukuha dahil sa serbisyo mo. Pero paano ka na sa apoy ng impyerno? Pero itong mabuting balita, maambus ka man, magawan ka man naman sama ng mga elemento ng kasamaan na laban sa Diyos sa ating bansa. Pag na kay Kristo ka, ay may buhay na walang hanggan ka. Hindi ka pwedeng mamatay. Ang katawan mo lang ang pupunta sa alabok sapagkat siya ay galing sa alabok. Pero ang kalala mo ay tuloy-tuloy sa Diyos, sa langit. At ikaw ay may buhay na walang hanggan. Now listen, pulis ng Panginoon. Pag si Kristo po'y bumaba mula sa langit, lahat po ng namatay sa Kanya ay bubuhayin muli at sasalubong sa Kanya sa halapap upang makasama siya habang panahon. Ito po ang buhay na walang hanggan. Ang pangalan niya ay Kristo. At sa inyo pong paglilingkod sa Diyos at sa ating bayan, wala kayong alalahaning panganib sapagkat siya po ay magbibigay ng proteksyon sa inyo. Meron po tayong isang kongregasyon, siya po ay sundalo na ikalawang digmaang pandaigdig. Umabot po ang edad niya ng 90 mahigit. 17 taong gulang po siya nang siya po ay pumunta po ng giyera bilang sundalo ng atin pong bayan, World War II. Inuwento niya po sa akin, sabi niya, lingkod ng Diyos, nilusob kami ng mga Hapon. Pinagpapatay yung mga kasama kong sundalo. Ang iba'y nagpatay-patayan pero nung nakita nilang mayroong pang hiningay, binayoneta pa nila at pinatay. At isa ko roon sa nakahiga. Pero ako'y nanalangin ang sabi ko, Panginoon, ikaw ang aking pastor. Hindi mo ako papabayaan. Tutulungan mo ako. Anong sabi niya, himala, nilagpasan ako ng mga Hapon. Marami po akong istorya sa inyo ng totoong karanasan ng mga kapulisan at paglilingkod sa Diyos ng kasundaluhan na sila po'y naligtas dahil sa Panginoon. Kung ang mga komunista po at mga terorista ay may anting-anting dahil para sa kanila hindi sila tinatabla ng bala pag sila may anting-anting at ang tawag po ng marami rito sila po'y nagsasapusa. Actually, hindi po sila nagsasapusa, sila po'y nagsasademonyo. Hindi nyo kailangan ng anting-anting. Si Kristo ang proteksyon niyo. Kahit may bulletproof ka, itatabalangan ng bala. Pag sa ulo ka binaril, kagaya po ng nangyari sa maraming presidente sa Amerika. Pero pag si Kristo ang nasa buhay mo, ililigtas ka niya sa kapahamakan. Siya ang magiging bulletproof mo mula ulo hanggang talampakan. Siya ang magiging mata mo sa likod. Siya ang magiging mata mo sa kaliwa at kanan, sa harap at tagiliran. Siya ang mag-iingat sa iyo. Maaring magsabi kayo, sigurado ko bang iingatan niya ako? Opo, mahal niya kayo. Mahal niya kayo. Hindi niya papayagan na may mangyari sa inyo bilang niya ang buhok ninyo. Interesado siya sa buhay niyo, pati sa inyong pamilya at kinabukasan.
At huwag niyo pong isipin yung mananalangin ng pulis ay kabaklaan. Kasi ang iba po ay ayaw manalangin kasi sila raw po'y pulis. Ang hindi po marunong manalangin ng bakla. Huwag po tayo magkaroon po ng macho image na kinakailangan ng pulis ay umiinom ng Hinebra. Ito'y tanda ng pagkamacho. May baril. Pagkatapos may babae sa tagiliran. Tapos may sigarilyo. Pagkatapos may tsapa. At sa isang salita ay sumusunod yung mga tao. Huwag po natin i-describe yung sarili natin bilang macho sa ganito pong kaparaanan. Minsan may nagtanong sa akin, ang sabi niya, ang mga hindi umiinom ng alak ay bakla. Ang sabi ko, umiinom ng alak kasi may problema, nilulunod ang problema sa alak ang bakla. Ang matapang na lalaki ay hinaharap ang problema kasama ang Diyos. Hindi niya nilulunod ang problema sa alak, babae at sugal. At di siya umahanap ng false comfort sa pamamagitan ng alak, sigarilyo, sugal upang yung problema niya po'y lunurin. Pwede kang malasing ngayon, iniibig, pero pagising mo yung problema mo, andyan pa rin. Pwede mo siyang tulugan ngayon at ibaling-baling yung ulo mo sa higaan, pero pagising mo yung problema mo, nandiyan pa rin. Hindi siya nawawala sa alak, sigarilyo, sugal at babae. Maaaring magkaroon ka ng 1,000,000, pwede kang bumili ng magandang higaan. Pero kahit meron kang 10 bilyon, hindi ka pwedeng bumili ng masarap na tulog. Pwede kang humiga sa mamahaling kama, pero hindi ka po pwedeng bigyan ng pera na magandang tulog. Si Jesus lamang ang pwede magbigay sa iyo ng magandang tulog. Hindi mo na kailangan ng Valium 10 o na sleeping pills para makatulog. Bibigyan ka niya ng kapayapaan. Alam ko, iba po sa inyo magandang kama. Hindi lang kayo, parami pong politician. Pero marami po sa kanila hindi masarap ang tulog kahit magandang kama, mahal po ang halaga ng kama. Si Kristo lang ang nakakapagbigay. At kung bakit hindi po masarap ang tulog ng marami kasi maraming problema. May sakit, may problema sa asawa, pamilya, pera, hanap buhay, at nag-aalala sa kinabukasan. Pag na kay Kristo ka lahat ng ito, ay ayusin niya, sasagipin ka niya. At kahit ang hinihigaan mo lamang ay matigas na kawayan, masarap ang tulog mo. Sapagkat kay Kristo, hindi ka lang may buhay na walang hanggan, meron kang kapayapaan. Manalangin po kayo na ang bagay pong ito'y maganap. At matawa po kayo na yung pong mga namumulot, nangunguna po sa atin ay makadiyos at after sa bagay ng Diyos. Huwag niyo pong isipin, kinukumbert ko po kayo sa religion. Lahat po ng religion ay inyo. Isa lang po ang mission ko sa lahat po ng pulis at lahat ng tao sa buong mundo mula sa presidente hanggang sa pulubi. Dalhin kay Kristo upang ang lahat ay maligtas. Kung kayo po'y nanonood po ng Channel 4, makikita niyo pong mahihirap sa Pilipinas. Inuna ko po ang Quezon City. Lahat po ng mahirap at pulubot po sa Quezon City, tinatawag pong Class C, sila po'y nasa Cinema 21 kada Sabado. Pinakakain po namin. Sarili namin, pero sinasakripisyo namin, bumibili kami ng dilatak. Bumibili po kami ng bigas, ng noodles, yung mga kasuotan namin, binibigay namin. By 1,000 sila po yung nasa Cinema 21. Every Saturday, 2 to 7, pagkagaling ko po rito, itutuloy ako ron. Sabi nila, may pag-asa pa pala kami. Meron pala nagmamahal sa amin. Buti dumating kayo, ilang araw na kami hindi kumakain. May sakit pa ako, 5 anak ko, wala akong trabaho. Religion cannot convert you and save you. It's only Jesus. Ang mensahe ko po ay para sa lahat. Mayaman, mahirap. Ito niyo ang puso at isip niyo sa Panginoon, hindi sa reliyon. Sa reliyon po ay maraming pag-aaway. Kay Kristo po ay may pagkakaisa. Ang ugat po ng problema ng buong mundo ay reliyon. Pero ang kailangan natin ay si Kristo. You can have your religion and do not enter heaven. But you can enter heaven even though you don't have any religion if Christ is in your life. At yung marami pong mahirap at pulubi po sa Quezon City, klase. Alam niyo po kung ano po laman ng plato nila, ipis. Saan nga sila nakahiga? Sa pusali. Sa lupa, walang pagkain.
Ngayon po hindi na sila ganyan. Maayos na sila. At hindi lang po yung pinagaling sila ng Panginoon. Ito po ang totoong pag-ibig at paglilingkod sa Diyos. Hindi ko po nila lahat, pero marami pong nasa reliyon at ministro ng tao ay after po sa pera ninyo. Ako po, after ako sa kaluluwan yung lahat. After ako sa kaluluwan ng mga pamilya ninyo, sa kaluluwan ng asawa nyo at mga anak, pinsan, tiyahin, tiyuhin, lolo, lola, magulang, at mga mahal sa buhay. After po ako sa kaluluwan ng 90 million Pilipino, kagagaling ko lang po ng Mindanao. Hindi ako interesado kung may gera, puro ng mahalaga po ang mga tao po ay makakilala sa Diyos. Ang Panginoon po ay mahayag sa lahat. PNP, polis ng Panginoon, magiging makabulon lang ang buhay nyo pag si Kristo ay sumain niyo. At dito na po ako magwawakas. Nakakita na po kayo ng pating, taas po yung kamay na nakakita ng pating. Siya po ay malaking isda. Ang pating po ay malaking isda. Halimbawa, ito po ang pating at balyena. Siya po ay magaling lumangoy. Siya po ay imported. Siya po ay malaki, siya po ay malusog. Pero alam po ba ninyo, kaya lahat po ng credibility, religion, talent, personality ay nasa balyena o pating. Isang bagay po ang tsakat sigurado. Pag ito po'y wala sa tubig, ito po'y patay. Patay. At hindi pwedeng ipagmalaki ng balyena o ng pating at sabihin sa atin na, may reliyon ako. Ako'y pulis ako. Ako'y general ako. Ako'y colonel, ako'y major, ako'y captain, ako'y tiniente, ako'y SPO 1, 2, 3, and 4, and 4, and 5, and 6, and 7, 8, and 9, 10. And on and on and on. Hindi natin pwedeng sabihin, ako'y edukado, ako'y boksingero, kita mo yung trophy ko. Kita mo yung tinalo ko. Nakita mo naman yung achievement ko. Hindi mo pwedeng sabihin, ipagmalaki, ako'y artista ko, kita mo naman yung mga award ko sa PAMA, sa Oscar, kita mo naman yung pangalan ko sa Hollywood, tanyag sa buong mundo. Hindi mo ito pwedeng ipagmalaki pag pinag-usapan ng buhay. Kahit lahat ng ito ay meron ka, pero pag wala ka sa tubig bilang pating at balyena, patay ka. At lahat ng meron ka ay useless. Wala siyang maitutulong sa iyo. Patay ka pa rin. Hindi pwedeng sabihin ng balyena, ang dami kong tiyapa. Nakita mo naman yung medal ko. Kita mo naman yung ginawa kong pagtugi sa mga taong masasama. Kita mo naman yung rango ko. Dati, SPO1 lang ako. Ngayon, general na ako. Kita mo yung achievement ko. Pwede niyo pong sabihin yan. Pero pag wala ka sa tubig bilang pating at balyena, patay ka pa rin. At lahat ng medal mo ay hindi makakatulong, lalabas na walang kabuluhan upang maligtas ka. Isa lang ang kailangan ng pating at ng balyena o lahat ng isda para manatiling buhay, pumunta sa tubig. Pumunta sa tubig. At pag siya'y nasa tubig na, kung gusto niyang manatiling buhay, huwag siyang umalis sa tubig. Dahil pag sinabi na naman niya, ako'y pating at balyena, nakapunta na ako ng tubig, aalis uli ako, kaya ko nang mabuhay mag-isa, aasa ko sa talino ko, sa lakas ko, sa baril ko, sa posisyon ko, sa pwesto ko, sa medalya ko, sa rango ko, sa koneksyon ko, sa trophy ko. You can say that again, pulis ng Panginoon, but one thing is sure, pag umalis ka sa tubig, patay ka na naman. Patay ka na naman. Patay ka na naman. So kung gusto mong manatiling buhay habang panahon, isa lang ang dapat mong gawin, balyena, pating, pulis ng Panginoon, manatili ka sa tubig. At si Kristo ang tubig ng buhay. Si Kristo ang tubig ng buhay. Si Kristo ang tubig ng buhay. Pag nakarating kayo sa Kanya ngayon at yun nga ang kalagayan niyo, pulis ng Panginoon, huwag na kayong umalis sa Kanya upang habang panahon, may buhay na walang hanggang kayo. At saan man kayo pumunta, saan man kayo pumaroon, mapunta man kayo sa labanan, ay kasama niyo siya, hindi niya kayo iiwan at papabayaan at bibigay niya kayo ng tagumpay, PNP, pulis ng Panginoon. Hallelujah!
At ang nasulat sa karami na pulis ng Panginoon ay hindi na po letra. Siya po'y katotohanan na sa ating lahat. Inuulit ko, kung ako po'y magkakaroon ng pagkakataon na ako po'y makapangaral sa inyo individual sa bawat istasyon, sa lahat ng kapulisan sa buong Pilipinas. Yun nga ang reason kung bakit ako naging spiritual director ng Philippine National Police Moral Spiritual Transformation. Ay isa lang pong gagawin ko, ipangaral sa inyo si Kristo. Dahil siya ang solusyon sa krisis ng mundo. Siya ang solusyon sa krisis ng bawat isa. Siya ang solusyon sa krisis ng ating barangay, ng ating bayan, ng ating ekonomiya, at ng ekonomiya ng buong mundo. Pag na kay Kristo ka, ay exempted ka sa krisis. Pag wala kay Kristo, ay nasa krisis ka. Pero tapos na po ang krisis ng kamatayan, ng kahirapan, ng sakit, karamdaman, kaguluhan, lungkot, takot, pangambat, pag-aalala. Sapagat si Kristo ay dumating na sa mga pulis ng Panginoon. Hallelujah! Kaya pulis ng Panginoon, I challenge you today. Bago ako po umalis rito, at alis po akong patuloy, ipapanalangin ng kalalawa po ninyo. This 120,000 plus policemen, we will pray night and day mula sa PNP chief pababa, pati yung bagong marirecruit. Na manatili kayo sa Panginoon at ingatan niya kayo. At manatili tayong pulis ng Panginoon. Na pag nakita tayo ng ating mga kababayan mula po ngayong araw na ito, ay meron na silang kapayapaan. Sapagat ang nakikita sa inyo ngayon ay ang Panginoon na. Ang inyo pong anyo ay hindi nakagaya ng dati. Ang inyo pong image ay maayos na. At ang batik ng mga maling pananaw bunga ng nakalipas na pangyari sa kapulisan ay tapos na. Ang PNP pagmamalaki na sapagat siya'y pulis na ng Panginoon. At wag po kayo manghihimi magbasa ng Biblia. Tungkulin po natin yan. Tungkulin yung kilalanin ng Diyos personally. At ang salita niya ang magtuturo sa iyo kung sino siya. Mahal pa po ang alak, ang sigarilyo, ang sugal. Ang ibibigay na pera sa hindi po natin asawa. Ang salita ng Diyos ay mura lang. At marami pong ibinigay na aklat ang PNP, ang DILG. Basahin po natin to. At matuto po kayong manalangin at tumawag sa Diyos at magsabi pagising nyo sa umaga, Diyos ko, salamat po sa proteksyon, pag-iingat, biyaya, kalakasan, kalusugan. At sa akin pong paglilingkod sa iyo ngayon at sa bayan at sa tungkulin na nakaatang sa akin, samahan mo po ako. Ilayo mo ako sa masamang tao, sa disgrasya, sa sakuna. At gawin mo po akong pagpapala sa aming mga kababayang nangangailangan ng iyong kalinga. Maluwalhati ka po sa buhay ko. Ang hawak ko pong Biblia ay Tagalog. Hindi mo kinakailangan maging scholar para ito maintindihan. May Biblia po ang halagay 10 piso. Ang pagkain po, gaano man kamahal, ang bisa niya po ay pang isang araw lang. Ito po ay panghabang panahon. At wag po kayong magtaka. Kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, kayo po ay lumigaya. At tumulo ang luha ninyo, lumambot ang puso ninyo, at maging malapit kayo sa Diyos, sapagat ito po ay magtuturo sa inyo ng katotohanan patungkol kay Kristo at ng layo niya sa inyong mga buhay. Hindi po sapat ang pagpunta ko rito ngayon, pero tuloy-tuloy po ang moral spiritual transformation. Ugaliin po inyong laging dumalo at palagi pong magbasa ng salita ng Diyos. Si Kristo ang katugunan, si Kristo ang kailangan, kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. PNP, ipagmamalaki ka na ngayon ng sambayan ng Pilipino sapagkat ngayon, ikaw ay pulis na ng Panginoon. Ay kung kayo po'y merong sakit po ngayon, ipapag-pray ko po kayo po'y gagaling. Sundin niyo lang po ang sasabihin ko. Marami pong pulis sa General Santos ay pinagaling ng Panginoon sa Manila. Sa Campo Olivas, nagturo po ako, puro po ito mga opisyal. Pinagaling sila ng Diyos. Pagagalingin din po kayo ng Panginoon. Tayo po ang may sakit, may dinaramdam. Tayo. Tayo pong lahat ay tumayo. Pagtaas po tayo ng kamay. Lahat po yung ugat pumikit. Lingkod na Diyos, bakit ka lumuluha? Pag-ibig po ng Diyos sa inyong mga kaluluwa.
luha po ng kagalakan, luha ng katuwaan, dahil ang kapulisan ay ligtas na. Mabuti ang Diyos, hindi niya kayo pinabayaan, hindi niya kayo kinalimutan. Inalala niya kayo. Ayaw niya magpatuloy ang mga panlalait, ang mga batik, ang mga paninira, ang paglapastangan sa men in uniform. Ibig po niya magpatuloy ang inyong integridad. Kaya ang PNP ay ginawa niya na pulis ng Panginoon. Ang image niya hindi lamang makabayan, siya ay mga Diyos. At ang image niya ay makatotohanan dahil ang Diyos ay sumakanya. Huwag po tayong matakot humingi ng tawad, patatawarin niya tayo. Huwag po tayong matakot ikumpisa lang ating kasalanan, mahal po niya tayo. Ano niya po tayo iiwanan? At hindi niya lang patatawarin ang kasalanan niyo, lahat ng ito'y kakalimutan niya. Gaano man po karami yan, gaano man po katagal yan, ulit-ulit man yan, pag hiningi niyo ito ng tawad ngayon, patatawarin niya po kahit kakalimutan niya ang kasalanan ninyo. Ilalagay niya ang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. At sa inyong kapayapaan, mawawala ng pag-aalala dahil sa kasalanan. Dadating ang kapayapaan dahil ang kaligtasan ay naganap na. Umigit po tayo, itaas natin ang ating dalawang kamay, maging tayo sa TV screen at radio set. Sabihin po natin itong lahat, Amang Diyos. Buksan niyo po ang inyong bibig, magsalita po kayo. Huwag po sa isip lang ang panalangin po, hindi ginagawa sa isip, ito may kinukumpisan lang bibig. Sabihin natin ito, Amang Diyos. Patawad po sa mga pagkakasala ko. Mula pagkabata hanggang sa oras na to. Patawad po sa hindi ko pag-una sa iyo. Sa hindi ko pagtanaw ng utang na loob sa ginawa mong mabuting bagay sa buhay ko. Patawad po kung ako po ay umabuso sa aking posisyon. Patawad po kung hindi ako naging makatao. Patawad po kung hindi ako naging makatuwiran. Patawad po kung ako po'y nakapagsinungaling. Patawad po kung ako po'y nakapandaya ng aking kapwa. Patawad po kung ako po'y naghinanakit. Patawad po kung inabuso ko ang aking katawan sa alak, sigarilyo, at kaaliwan ng mundo at gawa ng laman. Patawad! Higit ko pang binigyan ng pagpapahalaga ang reliyon ko kaysa relasyon ko sa iyo. Patawad kung ako po ay nagkaroon ng sama ng loob. Patawad kung ako po ay nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Patawad kung ako po ay natakot, na balisa sa kinabukasan, sa hinaharap. Patawad kung ako po'y ninervyos, bunga ng mga report na aking natanggap. Patawad kung ako'y nag-alinlangan sa iyo, na para ako'y pinabayaan mo, hindi mo na mahal. Patawad, dahil ako'y nagkamali, mahal na mahal mo pala ako, at di mo ako pinapabayaan. Jesus, pumasok ka sa puso ko. Hindi ako pwedeng mabuhay nang wala ka. Kailangan kita, Jesus. Ibig kong makilala ka pa ng gusto. Ibig kong maranasan ang sinasabi ng lingkod mo. Ibig kong matanggap ang buhay na walang hanggan. Jesus, pagharian mo ang puso ko ngayon. Tinatanggap na kita bilang Panginoon ko. Diyos, tagapagligtas, manggagamot ng buhay ko. Halika, maghari ka sa akin. Susunod ako sa iyo. Hugasan mo! Sabihin po natin ito ng malakas, hugasan mo! Ng iyong banal na dugo ang lahat ng kasalanan ko.
Alisin mo ang kapangyarihan ito. Gawin mo ko na bagong nilalang, anak ng Diyos, na ipagmamalaki mo, maglilingkod sa iyo ng tapat at sa aking bayan. Tinanggap ko na po ang kapatawaran. Tinanggap ko na ang buhay na walang hanggan. At salamat po ng marami, O Diyos. Kinalimutan mo na ang aking kasalanan. Wala na siya. Hindi mo na siya naalala. Itinapon mo na siya sa dagat ng pagkalimot. Salamat sa karapatan na maging anak ng Diyos. Salamat sa buhay na walang hanggan. Ako na lang pong mananalangin. Lahat po ng may sakit at karamdaman ay lumapit po rito sa harapan at ipapanalangin ko po kayo. Lahat po ng may dinaramdaman ay lumapit po sa harap. Taas niyo po ang inyong mga kamay. Manatili pong nakatayo ang lahat. You see that, Lord? Ito po mga kapulisan mo, may mga dinaramdam. Tapat na tumutupad sa tungkulin kahit may dinaramdam. Tapat na naglilingkod o Diyos kahit may karamdaman. Tapat na ginagawa ang nararapat kahit may dinaramdam. Wala kang dahilan upang hindi sila pagalingin ngayong umaga, Ama. Wala kang dahilan upang hindi po sila pagalingin sa oras na to. Sabihin po natin ito, maging tayo po sa TV screen at radio set. Pinatatawad ko na. Buksan niyo po ang inyong bibig. Pinatatawad ko na ang mga tao na ako'y may tampo, hinanakit, sama ng loob at galit. Ngayon din, pinatatawad ko na sila. Kinakalimutan ko na ang masama nilang ginawa, sinabi, inisip, tinrato sa akin. Pinatatawad ko na sila. Ngayon din, kung paano ako'y pinatawad ng Diyos, ay pinatatawad ko na rin ang lahat na nagkasala sa akin. Lahat na nagkulang sa akin, pinatatawad ko na sila. Sige po, kahit sa mahina pong tinig, banggitin nyo yung pangalan ng mga tao. Kung kayo po'y may tampo sa sino man, patawarin nyo po sila. Sige po, kahit sa mahinang tinig, sino po ang mga tao na kayo may tampo tinanakit? Banggitin nyo po ang pangalan nila sa mahinang tinig, patawarin nyo po sila. Sabihin nyo, pinatatawad ko na ang mga taong ito. Banggitin nyo po yung pangalan nila sa isa. Yung maalala po yung tao kayo po may tampo tinanakit. May sama ng loob, patawarin nyo po sila. Sige po, buksan nyo ang labi nyo. Napakahalaga po ng pagsunod nyo sa sinasabi ko, ito pong kagalingan ninyo. Sapagat isa pong dahilan kung bakit tayo nagkakasakit, sapagat tayo po'y may tampo, may sama ng loob, at tayo po'y nag-aalala. Apektado ang ating puso, apektado po ang ating tiyan, ang ating baga, ang ating bituka, apektado ang ating kalusugan pag tayo po'y may mga tampo. Ang mga doktor po'y sumasangayon dito. Isa pong saninang karamdaman ay unforgiveness. Tampo, sama ng loob, galit. Ito pong isang uri po na nagdadala ng sakit sa puso. Ang pagkain po ikalawa lang, ang una po ay hinanakit. Kaya hingin natin, patawarin po natin ang mga tao na tayo po'y may tampo. Kahit po sa mahinang tinig, mga iniibig, pulis ng Panginoon, bigasin po niyo yung pangalan nila. Sabihin niyo isa-isa yung pangalan nila, lahat po ng maalala ninyo. Ano kayong magtaka? Habang kayo po'y nagpapatawad, ay gagaling po kayo. Giginhawa po kayo. Yun po talaga ang mangyayari. Buksan niyo po ang inyong mga bibig. Buksan po niyo ang inyong mga bibig. Maging kayo po sa TV screen at radio set. Patawarin natin ang mga nagkasala sa atin. Sige po, isa-isa inyong pangalan nila.
God. Let your love come to them, my God. What is life without Christ? It is useless, meaningless, a waste. What is riches and wealth without Christ? It is useless. Christ is the answer to all their longing. Christ is the answer to all their needs. Kung nakapagpatawad lang po kayo, taas nyo ang inyong kamay, ako po'y mananalangin. Lahat po ng sakit nyo gagaling, maging kayo sa website, sa Middle East, sa Asia, sa Europe, sa Amerika, sa Germany, sa France, sa Switzerland, sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang Diyos ay Espiritu, aabutin niya kayo, pagagalingin niya kayong lahat ngayon. At pag may nagtanong sino nagpagaling, sabihin niyo si Kristo sa oras ng himala. Si Kristo nagpagaling sa akin, si Kristo nagligtas sa akin, si Kristo nagbago ng buhay ko. Si Kristo ang sumagip sa akin sa kamatayan. Si Kristo ang aking tagapagligtas. Ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ipatong mo ang iyong mga kamay sa iyo po mga kapulisan. Sila po'y naglilingkod kahit may dinaramdam. Sila po'y nag-duty kahit po may karamdaman. Sila po'y tumutugon sa tawag ng tungkulin kahit sila po ama ay may kabigatan. Kayo po sila sakdal sa oras na ito. Talisin mo ang lahat ng sakit at karamdaman sa kanilang katawan. Sa kanilang isip ang mga kaguluhan ng mga pangambang pag-aalala ang takot. Upang sila po'y makapaglingkod ng malaya na walang inaalala o Diyos. Yamang sa mga latay ng Panginoon, sila'y pinagaling mo na. Kaya sa oras na ito, mga sakit at karamdaman sa katawan ng mga iniibig ng Diyos, sa kanyang mga anak, sakit sa mata, sa baga, sa atay, sa bituka, glaucoma, katarata, ulcer, goiter, migraine, leukemia, myoma, high blood, epilepsy, UTI, bone problem, spinal cord problem, takot, pangamba, pag-aalala, inagapos kita sa buhay nila, iwanan mo sila sa alot ng sakit at karamdaman, lungkot, pag-aalala, nervyos, pangamba, kaguluhan ng kaisipan, ginagapos kita sa pangalan ni Jesus, at tinutusan kita ngayon din, lumayas ka sa kanila at huwag ka nang babalik, in Jesus' name, go! I'm out! I'm out! We rebuke you in Jesus' name. Now, Lord, heal them, heal them. Sige po, huminga na kayo ng malalim. Everybody, inhale, exhale, inhale, exhale. Sige po, yung dating hindi nyo nagagawa, gawin nyo na ngayon. Sakit sa puso, sakit sa dibdib, I rebuke you. Come out in Jesus' name and never to return. Sige po, hinga ng malalim. Yung dati hindi nyo nagagawa, gawin nyo na po ngayon. Kung malabo mata nyo, alisin nyo na po salamin nyo. Lilinaw na po yan. Ang glaucoma nyo, katarata po ililinaw o mawawala. Lilinaw po ang inyong paningin. Igusot nyo na po mata nyo ngayon, ikurap nyo na po siya. Sige po, suntok nyo po yung kamay nyo ng malakas. Malakas, suntok malakas. Sabihin natin lahat, Jesus, salamat po. Niligtas mo kami. Pinagaling. Sige po, i-wave yung kamay sa Panginoon. Sige po. Talon, talon, lukso. Jump. Sige po, jump. Jump. Sipa po yung paa, kanan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Sige, tayo po yung mag-bend, bend. Harap. Likod. Bend. Harap. Likod. Bend. Harap. Likod. Swing po yung kamay. Everybody, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Suntok po yung kamay ng malakas. Sabihin natin, Jesus, salamat po. Tinanggap ko na ang himala. Tinanggap ko na ang kagalingan.